Come on, clap your hands to Jesus. Say, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. We love you, Lord. We serve you. Thank you for your faithfulness. Amen and amen. Praise God. Sabihin mo sa katabi mo before you sit down, God is good all the time. Amen. Okay, we can all be seated. Praise God. Hallelujah. A very good morning, everyone. Happy ba kayo? Amen. Sa kabila po ng mga nangyayari po sa mundo, no, alam ko po na hindi lingid sa inyo yung pong mga nagaganap sa mundo ngayon. We are still blessed dahil hindi po sa atin nangyayari, bagamat naapektuhan po tayo sa maliliit na bagay, sa mga bilihin, naapektuhan po tayo, pero ang ating pong ekonomiya ay naapektuhan, pero ang supply ng ating mga pangangailangan is from the riches of His glory. Kaya huwag po kayong magpanik, no? Ang mahalaga po ay tayo ay may buhay na walang hanggan. Meron tayong pinanghahawakan na salita ng Diyos, at yung salita niya yan ay hindi po niya pwedeng talikuran. Tinitiyak ng Lord ng lahat ng kanyang pangako'y maganap sa ating buhay. Blessed are those who put their trust in the Lord, because they will see the goodness, the manifestation of God's goodness in their life. At masaya ang taong nagtitiwala sa Diyos. Amen? Sabihin nga ninyo, masaya ang taong nagtitiwala sa Diyos. Amen? So nagtitiwala po ba kayo? Okay, dapat masaya ka. Praise God. So today, let's go to the Word of God, and I want to discuss to you about understand tithing. Alam niyo ba yung tithing? Yung tithes, no? Hindi po yung tithes na mahigpit, ha? Kasi yung iba, many Christians are so tight, no? Napakahigpit ang hawak nila sa kanila pong mga kayamanan. Okay, bigyan ko lang po kayo ng overview about tithing. But I do believe that this tithing is not a slavery for us. Hindi po tayo aalipinin nito. Ako'y naniniwala hindi tayo paghihirapin sapagkat walang bagay na ipinapakita ng Diyos sa atin na magbibigay sa atin ng kahirapan, magbibigay sa atin ng kalungkutan, kundi magpapalaya sa atin. At tinitiyak ng Diyos na lahat ng mga taong susunod, maniniwala sa kanyang salita, ay mararanasan nila ang himala higit pa sa kanilang inaasahan. Amen? In Malakay chapter 3 verse 6 to 9, I want to read to you. It says here, I, the Lord, do not change. Alam niyo, habang binabasa ko yan kanina madaling araw, dito pa lang sa word na to, mapapansin niyo kapag magsasalita ang Diyos, ipinapakilala niya muna ang kanyang sarili. No? I. Bago siya magsalita ng ibang bagay, I, the Lord, do not change. Ibig sabihin po, magbabago man ang ekonomiya, ang weather, ang desisyon ng tao, pero ang Diyos hindi nagbabago. Na kapag sinabing, I, the Lord, do not change, kung anong sinabi niya, hindi niya pwedeng baguhin yung sinabi niya, bagkus tinitiyak niya ng kanyang sinabi, sinalita, lalong-lalo na kapag ito yung nakasulat na. Hindi po niya ito pwedeng hindi gawin. Alam niyo ba na, napakahalaga po yung nakasulat. Kaya kapag meron tayong mga agreement, di ba? Pag meron tayong agreement sa mga tao, kasunduan, like for example, sige, bayaran mo to, ha? Oo, sige, gawa tayo ng kasunduan. Di ba sinusulat yon? Kapag isinusulat, at lalong-lalo na kapag ito po ay pinanotarize, nilegalize, ibig sabihin, hindi pwedeng hindi mo sundin sapagkat ito po ay inilagay sa legal. Ang mga bagay na nakasulat sa salita ng Diyos ay legal. Ibig sabihin po, ito po'y katotohanan. Hindi pwedeng talikuran ng Diyos ang mga nakasulat sa kanyang salita.
Ang tao pwede pa niyang, kapag hindi kasi nakasulat, ang tao pwede niyang i-deny. Hindi, wala akong sinabing ganyan. Diba? Wala tayong kasunduang ganyan. Wala tayong pinag-usapang ganyan. Pero kapag nakasulat at pumirma siya, ibig sabihin, hindi niya pwedeng talikuran yung kanyang sinabi. At kapag nagbabasa po tayo ng Bible, kailangan magkaroon tayo ng kaunawaan na yan po ay sinabi ng Diyos. At napakaganda yung sinabi ni Lord dito, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Kasi, nung nangako ang Diyos na kanyang pagpapalain, iingatan, gagabayan ang lahi ni Jacob, na ito po'y kanyang ipinangako pa kay Abraham, bagamat ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos, kumilala sa iba't ibang mga Diyos, ang sabi ni Lord, I, the Lord, do not change. Nagbago na ang trato ng mga tao sa Kanya, tumalikod na ang mga tao sa Diyos. Ang sabi niya, I, the Lord, do not change. Hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang pangako kay Abraham, kay Jacob, nagagabayan niya, iingatan niya, mamahalin niya ang bansang Israel. So, ganyan katapat ng Diyos. Pag tao yon, meron na siyang dahilan para hindi niya mahalin o di kaya'y pabayaan. Masira na lang. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees. Tingnan nyo ha. Kahit sila'y tumalikod na, you have turned away from my decrees and have not kept them. Now, the Lord says, return to me. Sabihin nga natin, return to me. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, bumalik ka raw sa Diyos. That's what the Lord says. Return to me. Bumalik kayo sa akin. And I will return to you, says the Lord Almighty. But you ask, how are we to return? Paano kami babalik? Now, in verse 8, return to me, and I will return to you. So, paano kami babalik? Sabi naman ng mga Israelita. Ang sagot ni Lord in verse 8, will a mere mortal rob God? Ang tao bang may kamatayan ay ninanakawan nila ang Diyos? Yet you rob me. But you ask, how are we robbing you? Parang yung mga joke noon, yung love kasi, pag hapon ang nagsalita, rob. Diba? Rob. Yung love, rob. Halimbawa ay sinabi, your wife robs you. Oh. Sa Tagalog nun. Yung asawa mo, ninanakawang ka. Oh, di ba? Loves you. So sabi dito, how are we robbing you? In tithes and offering. Sabi nga natin, in tithes and offering. Dalawa lang ha, hindi lamang po tithes, kundi tithes and offering. Tapos, ang sabi ng verse 9, you are under a curse. Kayong mga sinumpa. Buong bansa. Your whole nation. Why? Because you are robbing me. Instead na loving me, you are robbing me, says the Lord. Now, malinaw po dito na tumalikod ang mga Israelita sa Diyos by withholding. They're not giving their tithes and offering to the Lord. Malinaw na sinasabi dito that money connected to the heart, and when you withhold your money, the things that is of God, when you withhold, yan nagpapakita that you turn away from God. According to this verse. Tumalikod ang tao, tumalikod ang mga Israelita sa Diyos sa pamamagitan ng hindi nila pagbibigay nung nararapat na para sa Diyos. So makikita natin na ang Diyos po mismo nagsasalita dito, but, again, this is for the Israelites. Pero tingnan natin kung ano po ang kahalagahan nito sa buhay po nating mga
mananampalataya sa ating kapanahunan ngayon. Ang isa gusto kong pong ibigay na kapanatagan sa inyong puso, yung sinabi diyan sa verse 9. Ano ulit ang sinabi sa verse 9? Pakibasa nga natin. You are under a curse. Sumpa. Your whole nation. Why? Because you are robbing me. Alam niyo, ang Diyos po'y nagtakda ng isang bagay na para sa Kanya sapagkat sabi po ng Bible, sa Kanya ang lahat ng bagay sa mundo. Naniniwala po ba kayo ron? Ang gobyerno po ay siya nagmamay-ari ng bansang yan. Lahat po ng mga hindi titulado na mga tiwangwang na mga lupa ay pag-aari ng government. At kung yan ay pag-aari mo naman na, kahit pag-aari mo na yan, magbabayad ka pa rin ng tax sa gobyerno. Sa iyo na yan, magbabayad ka pa rin ng amilyar. Tama? Bakit? Pagkilala mo sa gobyerno. Now, kung ang gobyerno na hindi naman talaga siya may likha ng bansang yan, ay merong karapatan sa mga ari-arian natin, mga lupa na yan, how much more the God who says in Psalms 24, lahat ng nasa mundo, the earth and the fullness thereof is of the Lord, pag-aari ng Diyos. So itinakda po niya na yung pong tithes and offering, ibig sabihin the tithes, the 10%, and the offering, okay, will goes to God. Dahil meron pong trabaho na gustong ipagawa ang Diyos. Yung pong mga alituntunin ng pagsamba sa Kanya ay kailangan mapunduhan. Parang ang gobyerno, kinakailang ibigay yung tax sa gobyerno. Actually, laki nga sa gobyerno eh. 12% ba sa government? Doon sa ibang bansa, hindi lang 12%. Almost dumaabot sila ng 30% sa ibang bansa. Kaya mayaman yung gobyerno nila, pero binabalik din naman ng magandang serbisyo. Okay? Now, dito tayo, balik tayo. You are under curse. Pero ito po ang sinasabi naman ng bagong tipan. The good news. Sabihin natin, good news. We are redeemed from the curse of the law. Hindi na tayo susumpain pa. Kaya sabi sa Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law. So, kung ang tithing in the Old Testament ay naging batas at susumpain yung mga hindi magbibigay ng ikapo ng 10% para sa Diyos, ibig sabihin, tayong nasa bagong tipan ay hindi na susumpain kahit hindi ka magbigay ng iyong ikapo. Sabihin nyo nga, yay! Nag-yay sila no? Wala nang sumpa. Di ba? Pwede nang hindi magbigay kasi nga, wala naman ng sumpa. Tama? But I want you to understand, there is blessing in giving tithes. Right? May kalakip na pangako ng pagpapala. Tama? Ang sinasabi po ng Bible in the old, there's cursing in not giving, but there's blessing in giving. Ang tinanggal lang po ng Diyos ay yung sumpa. Pero yung pagpapala, nandoon pa rin. So meaning, there's blessing in giving tithes. But there's no more cursing when you don't give it. So, we are already redeemed. Sabihin nga natin ulit, I am redeemed from the curse of the law. So, no more curse coming from God. No? Na darating sa buhay mo, kapatid. Now, what is tithes? Tithes in Hebrew is ma'asar. Ma'asar. Parang maasar no? Ma'asar. The 10%. Pagkalimawang kumita ka ng 10,000, merong 1,000 na para sa Lord. Kumbaga, yung 10% nun, the 10th is of the Lord. Malaki-laki na yon. Pero, minsan nakikita natin yung 10, ang laki na ng 1,000. Pero yung 9,000 na natira sa iyo, hindi mo nakita. Diba? Ang nakikita natin ay yung ibinigay. Okay?
Ngayon, kapag 100 ang dumating sa iyo, may nagbigay sa iyo, 100 pesos, magkano po ang tithes nun? 10 pesos. Madaling ibigay yung 10 pesos? Madali-dali. Di ba? Bakit? 10 pesos lang eh. Pero kapag gusto nyo bang lumaki ang tithes mo? Di ba? Okay. Halimbawa, gusto mong sumahod ng 1,000,000 sa isang buwan. Sabihin mo nga, wow. Sana all. So, 1 million, magkano po ang 10% nun? 100,000. Ang tanong, kaya mo pa bang bitawan yung 100,000? Diba? Yung iba kasi, ang laki na nun ah. Pero ang naiwan sa'yo is 900,000. So that is the 10% na tinutukoy po dito. Ngayon, the first mention of tithes, alam niyo ba na ang Biblia kapag ka po unang mention, the first mention, that is very significant. Napakahalaga. Meron pong napakahalagang mensaheng ipinababatid kapag ka po first mention ang isang bagay sa Bible. Kaya dito po sa Genesis 14, this is the first mention. In verse 18, then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth. And praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hands. Then Abram gave him a tenth of everything. Lahat po ng mga nasamsam niya mula doon sa labanan, ibinigay ni Abram ang 10 bahagi. Okay, tingnan natin dito. Wala pang batas dito ng pagbibigay ng 10%. It was not commanded yet. Sapagkat ang batas ay nagsimula kay Moses. At nung merong na pong mga maglilingkod sa templo ang mga Levita, dito po ibinigay ni Lord yung batas sa mga Israelita ng pagbibigay ng 10 bahagi ng kanilang kikitain para merong magamit sa templo. Saan po gagamitin ang 10 bahagi ng kikitain na ibibigay ng mga Israelita? Sa templo. Para yung pong mga Levita na tinawag ng Diyos na maglingkod sa templo ay makapag-concentrate sa paglilingkod. Merong gagastusin. Merong mga pangangailangan ay matutugunan. So saan po gagamitin? Saan po uli kukunin yung pangangailangan dun sa templo? Sa 10%. But this time, yung pong pagtatagpo ni Melchizedek and ni Abraham ay wala pang batas. Wala pang mga alituntunin ng pagbibigay. Pero, tingnan natin kung bakit si Abraham or Abram pa ang kanyang pangalan by the time ay nagbigay ng 10%. Papauwi na siya. Ganito po yung tagpo. Papauwi na sila kasama yung mga sundalo niya. Dala-dala po nila yung mga nasamsam nilang mga kayamanan. Sumalubong sa kanya si Melchizedek. Sabihin nga natin, Melchizedek. Pag salubong mo ni Melchizedek, pinagpala siya ni Melchizedek. Ibig sabihin, meron pong mga pahayag na narinig ni Abram, nag-remind sa kanya. Una na ginawa ni Melchizedek ay naglabas po siya ng tinapay at alak. So what is the picture of bread and wine? Yung pong communion natin. Nagko-communion po tayo. Yung bread and the wine or juice ang ginagamit natin. Pero ang tatag ng dapat dyan, wine. Bakit di tayo gumagamit ng wine? Kasi baka mamaya, lasing na kayo paglabas. No? So, gumagamit tayo. Kasi nga, picture yun ng blood of Jesus Christ. And the bread is the picture of body of Jesus Christ na siyang naparusahan doon sa krus ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, ang unang nilabas ni Melchizedek is bread and wine. It is the picture of the body and the blood of Jesus Christ. Okay? Pangalawa, na ginawa po ni
na sinabi dito, he was priest of God Most High. Walang pinagmulan. Kasi ang kilala natin na priest ay yung mga Levita. Pero si Melchizedek, wala siyang pinagmulan. Pero siya ay saserdote, pari ng kataas-taasang Diyos. It was recorded here. And dun po sa verse 19, he blessed Abraham. Abraham is very significant character or person in the Bible. Si Abraham ang pinagmulan ng lahat ng mga tao diyan sa Israel, diyan sa Middle East. Diyan sa Middle East, si Abraham po. Yan, yung mga naglalaban-laban ngayon diyan. Kay Abraham po yan nagmula. Very significant. At si Abraham ay siyang tinawag ng Diyos. Kinausap ng Diyos, kina-covenant ng Diyos, pinangakuan ng Diyos. That is Abraham. So Abraham ay tumatayo rin siya na hari sa kanyang sinasakupan. At siya po'y napakadakilang tao sa mata ng mga Israelita at ng mga iba't ibang mga grupo ng mga tao sa Middle East. Bakit? Siya ang pinakaama nila. He is the father. At tinawag siyang father of many nations. At tayo din ay may kaugnayan kay Abraham sapagkat siya po'y sumampalataya sa Diyos. Naging father of faith siya. Kaya po yung mga sumasampalataya ngayon sa Panginoong Jesucristo na kung papaano tayo napawalang sala dahil sa pagsampalataya, at si Abraham ang unang sumampalataya sa Diyos. At sa kanyang pagsampalataya sa Diyos, siya po'y pinawalang sala. Therefore, Abraham is the father of faith. Sabihin nga natin, Abraham is the father of faith. So, father of faith si Abraham, tayo ngayon ay mga anak din na Abraham. According to Galatians 3:7, tayo din ay naging anak ni Abraham dahil sa pananampalataya. So, napakadakila si Abraham. He is a great man of God. Pero tingnan natin, siya'y dakila, pero nung sinalubong siya ni Melchizedek, pinagpala siya ng Melchizedek. At nagbigay po siya ng tent kay Melchizedek. Ibig sabihin, kinikilala ni Abraham na kung gaano siya kadakila, higit na dakila si Melchizedek kesa sa kanya. Naintindihan niyo pa ako? So, Melchizedek is greater than Abraham. Now, bago nagbigay si Abraham ng 10 bahagi ng kanyang nasamsam, ay nagsalita muna si Melchizedek na nagsabi, "Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth." Pinagpala ka ng Diyos na dakila. At sabay sabi niya, "Praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand." Ipinaunawa at ipinaalala ni Melchizedek kay Abraham na ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa iyo sa labanang ito. So that is the word coming out from the mouth of Melchizedek. So, si Abraham naman, in response doon sa sinabi ni Melchizedek na ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa kanya, and blessed be the God Most High. Praise be to God Most High. Nung sinabi ni Melchizedek yon, ang response po ni Abraham ay, he gave a portion, the 10%, a portion, lahat ng kanyang nasamsam bilang pagkilala na ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa kanya. There is no law yet this time. So ibig sabihin, ito po ang ginawa ni Abraham. Abraham acknowledged that God is the one who gave him the victory.
he acknowledged God in his life, and he worshiped God who gave him victory by giving the tenth, lahat ng kanyang mga nasamsam na naging yaman niya. So giving tithes, sa pagtatagpo ni Abram ni Melchizedek, ang pagbibigay ng ikapo ay pagkilala na ang tagumpay ay galing sa Diyos. Ang pagbibigay ng ikapo dito sa unang mention of tithes ay isang uri ng pagsamba sa Diyos. Walang batas. Wala pang batas. Pero si Abraham na ama ng pananampalataya, he worshiped God by giving the 10%. At sino yung pinagbigyan niya? Melchizedek. Sino si Melchizedek? Pari ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang pagkapari ay walang hanggan. Pag sinabi nating walang hanggan, continuous, eternal, not bound by time. Eternal means not bound by time. Sabihin nga natin, eternal means not bound by time. Gusto ko po maunawa nyo. Halimbawa, yung time na sinasabi ko, halimbawa, ito, nagsimula dito, nagtapos dito. Ibig sabihin, may time po yun. Pag may simula at merong wakas, meron pong time. Nakapunta na po kayo sa sementeryo? Nakita na kayo ng nicho? Nakalagay doon, born on, died on. Nakita nyo na po yan? Lahat tayo meron na nakalagay na born on. Ewan ko kung kailan ilalagay yung died on. So nung nailagay po yung born on and died on, ibig sabihin that is the measurement of life ng tao dito sa lupa. So kapag merong simula, ibig sabihin may magwakas dyan. Si Melchizedek ay walang record ng kanyang simula. You get me? There's no record. Although, meron po siyang simula. Pero it was intentionally not recorded in the Bible dahil meron po itong anino o merong shadow o merong pinapatungkulan o may typology o meron pong picture o larawan ang kanyang pagiging pari. Ang sabi po ng Bible, ang pagiging pari ni Jesus ay katulad ng pagiging pari ni Melchizedek na walang simula, walang katapusan. So pag sinabi mong eternal, not bound by time, hindi kayang bilangin ng oras kung gaano katagal at kailan magwawakas. That is eternal. Mapapagod ang orasan na magbilang. At yan din yung buhay na walang hanggan na meron tayo nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Glory to God. Not bound by time. Na kapag sinabi mong eternal, walang katapusan po yan. So, ibig sabihin, kung walang katapusan yung pagiging pari ni Melchizedek at siya po'y tumanggap nung panahon ni Abraham, yung pong batas na yan o yung pong pagtanggap niya na yan ng 10% ay tuloy-tuloy hanggang ngayon. So, meron po siyang ipinapahiwatig, mga kapatid. Kaya nga po itong first mention of tithes is very significant, very important, very powerful. Napakahalagang dapat na maintindihan ng tao. It is not about the 10%, but it is your act of worship. It is your recognition to the priest most high. And it is recognition to God who gives victory into your life. Now, pangalawa po na wala pang batas na nagbigay is si Jacob. Jacob made a vow of giving 10. In Genesis 28:20, then Jacob made a vow saying, if God will be with me. Tingnan nyo ha, if God, may kondisyon, tama? Will be with me and will watch over me on this journey I am taking and will give me food to eat and clothes to wear. Verse 21, so that I return safely to my father's household, then the Lord will be my God.
kikilalanin niya ang Diyos. Sabihin nga natin, the Lord is my God. Si Jacob, sabi niya, kung ako ay sasamahan ng Diyos, iingatan niya ako, i-guide niya ako, papagyamanin niya ako, bigyan niya ako ng kasuotan, bigyan niya ako ng makakain, hanggang sa makabalik ako sa aking ama, kikilalanin ko siya na aking Diyos. Tayo naman, kinilala na natin na ang Diyos natin. Siya na may-ari ng langit at ng lupa. Siya na siyang nagbigay ng buhay, lahat ng may buhay. Siya na nagmamahal sa atin, ay atin siyang kinikilalang Diyos ng ating buhay. Wala nang Diyos na pangalawa pa sa Kanya. Walang Diyos na bago siya. Wala ring Diyos pagkatapos niya. Siya ay Diyos mula noon, ngayon at magpakailanman. And that is my God, that is your God, that is our God. Siya na hindi nagbabago magpakailanman. At bilang pagkilala sa Diyos, according to this verse, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. Tingnan nyo God's house. Pero wala namang bubong. Yung pillar po na kanila pong itinatayo ng araw lang, maglagay lang ng patong-patong na bato dyan na malalaki, maglagay po dyan, and then pillar. Yan po yung senyales na doon sila sasamba sa Diyos. Meaning, kung saan ka sumasamba, nandoon ang Diyos. This will be the pillar. At ano po ang kanyang gagawin? Ibig sabihin, kung kinikilala mo ang Diyos, sinasamba mo ang Diyos. If you acknowledge God in your life, my friend, and if you believe that there is God, and if you acknowledge that God is the one who go with you, He is the one who gives you victory. Magbigay ng tagumpay sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa lahat, maging sa mga panalangin mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo. If you are recognizing God, you gonna worship God. At yan po ang ginawa ni Jacob. I have set up as a pillar. This stone will be God's house. Ano po sabi niya? If you are recognizing God, you worship God. At if you worship God, ang isinunod niyang sinabi ito, and all that you give me, I will give you a tenth. So yung pong pagsamba ay may kasama laging pagkilala sa Diyos. And that is the 10 or the 10% of everything you get. Again, just to make it clear, wala pang batas dito kay Moses. 400 years pa bago magkaroon ng Moses. Napakalayo pa bago magkaroon ng batas kay Moses. Pero naging practice na ni Abraham, ni Jacob, and I do believe even Isaac, kasi walang magtuturo kay Jacob ng ganitong pagbibigay at pagkilala sa Diyos kung hindi itinuro ni Isaac. At kanino naman natutunan ni Isaac? Siyempre, kay Abraham. Sapagat si Abraham, anak niya si Isaac, at si Isaac, anak niya si Jacob. So sino po nagtuturo sa kanila? Yung pinagmulan. Ipinapasa-pasa lamang po yan. You get me? You understand what I'm saying? So 10% before become a law ay isang pagkilala sa Diyos. Okay. Praise God. Malinaw na po ba sa atin? It's not a law, but they are doing it, they're practicing it. Why? That is their way of recognizing God. Hallelujah. Now, tingnan natin, nung pong naging batas. Okay. Nung pong naging batas, in Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain, sabi ni Lord,
everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. So ibig sabihin, lahat ng produce ng land, lahat ng income, lahat ng pumapasok, increase, akin yan. Sabi ng Lord. Belongs to the Lord. So dito, iginawa ng batas. Pag-aari ko ng lahat ng yan. It is holy to the Lord. So ibig sabihin, holy unto the Lord lahat ng yan. Yung pong 10%. A tithe of everything from the Lord belongs to the Lord. It is holy to the Lord. And whoever would redeem any of their tithes must add a fifth of the value of it. So ito po'y batas na. Kung ayaw mong ibigay, gusto mong i-redeem, babalik mo sa kanya ng 5 ulit. So every tithe of the herd and flock, every 10th animal that possessed under the shepherd's rock will be holy to the Lord. So these are the commands of the Lord gave Moses at Mount Sinai. So ito naman po ay naging batas na. Pero doon kay Abraham at kay Jacob, walang batas. Pero ginawa ng Diyos na batas. Now, punta na tayo kay Jesus. Fast forward po tayo. Ano naman po ang view ni Jesus about tithing? Matthew 23 verse 23. What sorrows await you, teachers of religious law, and you, Pharisees, hypocrites! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens. Tingnan nyo, yung mga Pariseo, kahit yung kaliit-liitan na ani, tinitingnan nila kung naibigay mo pa yung kanyang 10%. Kumbaga, yun ang naging after ng mga Pharisees. Di ba? Pero sabi ni Lord, but you ignore the more important aspect of the law. Ano po yung purpose ng law? Love, justice, mercy, and faith. Nakakonsentrate kayo sa tithing, sabi niya, sa ikapo, pero nakalimutan nyo yung mga mas higit na dapat na pagbigyan ng pansin. Ano po yun? Katarungan, kaawaan, at pananampalataya. Alang sabi niya dito, ano po yung nakasabi nung naka-highlight? You should tithe. So, ibig sabihin, okay, magbigay kayo, dapat gawin nyo yan. In other words, dapat gawin nyo yan. But, do not neglect the more important thing. Gawin yung mag-tithes. Pero, huwag yung pababayaan yung ustisya, yung katarungan, yung gumawa ng matuwid. Yung ibang mga bagay. Okay? So dito po, hindi po dinideny ni Lord ang tithing. Kundi, gawin mo yan, pero huwag mong kaliligtaan yung higit na mabubuting bagay. Amen? Now, question about paying tax. Minsan, may lumapit kay Lord. Matthew 22, verse 17. Tell us, what is your opinion? Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? So speaking na to mga tax. Kumbaga sa panahon natin, sabihin mo nga sa amin, dapat ba na magbayad kami ng tax sa gobyerno o hindi? Ano ba sagot ni Lord? Show me the money used for the tribute. Yung money kasi, yun po yung ginagamit to tribute pagkilala kay Caesar. And they brought him a denarius. And Jesus said to them, whose likeness and title are these? And they said, Caesar. Then he said to them, pay therefore to Caesar the things that are due to Caesar, and pay to God the things that are due to God. Ibigay nyo kay Caesar ang para kay Caesar. Ibigay nyo sa Diyos. Actually, ang ginamit dito is pay. Pagbabayad. Give to Caesar what is due to Caesar. Give to God what is due to God. So, ibig sabihin, ang sa gobyerno ay sa gobyerno. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Bakit ka nagbibigay sa gobyerno? Kinikilala mong gobyerno na mayroong authority sa lahat ng meron ka. Taxes. Kaya lang, dahil nito'y batas, pag hindi ka nagbigay, magkaka-interest, pangalawa, makukulong ka. It will be a criminal
criminal case. Pagka ganun siguro ang gagawin ng Panginoon sa atin, walang natira. Mabuti na lang mabait ang Lord. Amen? Now, next. Why Abraham, the patriarch, gave his tithes? Bakit nagbigay si Abraham? In the case of Abraham, there was no law that required him to pay tithes to Melchizedek. When Abraham gave tithes to Melchizedek, it was an acknowledgement on his part of his own inferiority and a personal tribute to his greatness and superiority. So yan po yung pagbibigay po ni Abraham kay Melchizedek. Kinilala niya na siya'y kataas-taasang pari at hari ng Salem. Nang ibig sabihin ng Salem, in other words, is shalom. Nang ibig sabihin ay peace. So meaning, Melchizedek is king of peace. At ang ibig sabihin ng Melchizedek is king of righteousness. So dalawa po yung tinatayuan ni Melchizedek, king of righteousness and king of peace. And at the same time, he is the high priest. Na alam nyo ba, yung pong title na yan ay si Jesus Christ lang po ang meron. So ibig sabihin, parang nakatayo si Abraham sa harap ng Panginoong Hesus. Parang si Jesus yung sumalubong sa kanya. At nung sinabi ni Melchizedek, parang si Jesus ang nagsasalita ng Blessed be the God Most High, Abraham. Pagpalain ng Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Siya ang nagbigay ng tagumpay sa iyo. So, ibig sabihin, nire-remind ni Jesus kay Abraham, inire-remind niya sa nabubuhay sa pananampalataya sapagkat si Abraham ay ama ng pananampalataya. Or in other words, nire-remind ni Jesus sa iyo, sa akin, sa atin na nabubuhay sa pananampalataya, siya ang nagbibigay ng tagumpay sa buhay mo. He is the God Most High. Bakit napakahalaga yung salitang yon? Para ma-remind ka na siya ang kataas-taasang Diyos. Paano ngayon kinilala? Paano ngayon tinanggap ni Abraham yung katotohanan yon? He gave his 10%. A portion, he gave it as his worship, voluntary act of worship, voluntary act of acknowledgement to the King Most High. Mga kapatid, do you recognize Jesus? Then if you recognize Jesus, you can do this as a voluntary act of worship to God. Now, who is Melchizedek? Ito na. In Hebrews 7, tinukoy po sa Hebrew, New Testament na tayo. This Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who meet Abraham, tinan nyo sabi ng iba na ayaw na mag-tithes, minsan lang naman ginawa ni Abraham yon. Hindi naman yun ginawang every Sunday. Mga kapatid, napakahalaga. Hindi ka kinakailang ulit-ulitin kasi the first mention is very important. At alam nyo kung paano po napakahalaga nun? Lubhang napakahalaga. Binanggit dito sa Hebreo. Ibig sabihin, ang anumang binabanggit mula sa lumang tipan at nakasulat pa, ibig sabihin, that is a very important matter that we need to understand. So, priest of the Most High God who met Abram returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abram gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is the king of peace. Ito yung sinasabi ko galing po yan sa Bible. Without father, without mother, without descent, walang pinagmulan, wala ring lahi, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abided a priest continually. So si Melchizedek is the picture or the type of Jesus Christ. Now, the voluntary gift of Abraham implied a recognition to the personal superiority of Melchizedek.
So giving tithes before the law was a recognition to the greatness and superiority of King and Priest Melchizedek, the typology of Jesus Christ. Malinaw na po ba sa atin? Bakit nagbigay ng tithes si Abraham at saka si Jacob? Pagkilala nila sa Diyos. That is their way to recognize God. Now, contributed voluntarily and deserved showing respect, gratitude, or affection. Kay Jacob naman, it was a vow to pay honor and gratitude. So kung gano'n ang ginawa ni Abraham, si Jacob naman, kung bakit siya nangako ng pagbibigay ng tithing, bilang pagrespeto, paggalang, pagsamba niya sa Diyos. They worship God with their 10%. So, yun po yung mababasa natin Genesis 28. Now, let's go. Giving of tithes under the law. Now, tatlong phase po yan, ano? Unang phase, Abraham and Jacob, why they gave tithes. Pangalawang phase ay dito naman sa mga Levita, naging batas. They gave because it was commanded. They gave under compulsion. Kaya hindi sila nagbigay, may susumpa sila. They gave because of fear of curse. They gave because of the promised blessing. So maraming dahilan kung bakit nagbibigay ngayon yung mga Israelita nung naging batas na. Okay? Pero dito ngayon sa New Covenant, so nasa third phase na tayo. New Covenant. Sabihin nga natin, New Covenant. So eto na tayo ngayon. Paano naman ngayon ang pagbibigay natin ng 10%? 1 Corinthians chapter 16 verse 2 says, on the first day of each week, katulad ngayon Sunday, the first day of each week is Sunday. Ang unang araw ng bawat linggo ay Sunday. So ibig sabihin, may pagkakatipon ang mga Kristiyano every first day of the week, katulad ng ginagawa natin ngayon. Kaya kung Kristiyano ka, pumunta ka sa pagtitipon. Sabi mo nga sa katabi mo, kung Kristiyano ka, pumunta ka sa pagtitipon. Ito yung sinabi dito ngayon. On the first day of the week, you should each put aside a portion. Sabihin na natin, portion. Yan. Yan ang tanong ngayon. You put aside a portion of the money you have earned. So every week, mayroon kayong natatanggap, every day may natatanggap kayo. Pagdating ng pagtitipon, you have to put aside a portion. Yung pong salitang portion, hindi po nakalagay dito kung magkano. Pero, if you're gonna look at the Bible, the way they recognize God, the way they acknowledge God, the way they worship God, ang pinakamababa po, pinaka-baseline. Ano ba tawag doon sa kapag sumakay ka ng jeep? Minimum, tama? Yan. Ang pinaka-minimum ay the tenth. That is what you can hear and read from the Bible. So yung pong sumusobra doon sa 10, that is their offering. They're giving offering. Like for example, yung ginawa po ng mga alagad o ng mga panahon ni David, nagtayo sila ng templo, nagbigay sila ng mga gold, ng mga ginto nila, ng mga kahoy nila, kung anong mga bakal nila, nagbigay sila. That is not their tithes. That is their offering. That is the overflow of their heart giving to the Lord. You understand me, mga kapatid? What we are talking here is a deep kind of worship to God. So, put aside a portion of the money you have earned. It's not a law, it is a cheerful giving. Honoring God, giving out of gratitude to God's love we receive, giving by faith. So our giving a portion of our income today is our acknowledgement of the goodness of God, the love of God in our life. It's no longer a legal giving, walang batas, but it is a voluntary act of worship out of love, how you recognize God. So this is the way. Ngayon, makikita natin paano ngayon nagbigay ang mga mananampalataya recorded in the Bible.
Actually, hindi sila nagbibigay ng below 10%. They gave their all. They gave above. Kaya lang, sila na ang nagpapasya. Sila yung nagpapasya kung magkano binibigay, pero hindi sila bumababayan. Walang recorded yan. Ang ini-record nga ni Lord, nakita nga niya di ba? Kapag ka-giving kasi si Lord, umuupo sa harap pag pumupunta sa templo. Tapos tinitin niya yung mga nagbibigay. Alam niyo ba, in-acknowledge ni Lord ang bigay nung matanda, yung balo? Nabasa niyo yun? Yung kusing lang. Kumbaga, sa mata ng iba, napakalit naman ang binigay niyan. Tama? Parang walang kwenta. Kusing lang isang kusing Pero alam niyo ba na in-appreciate ni Lord yon? Hindi dahil sa maliit, in-appreciate niya kasi yun lang ang kayamanan nung matanda. Ibig sabihin, yun na lang yung yaman niya, binigay pa niya. At hindi po yung 10%. He gave 100%. And God appreciated. Jesus Christ appreciated the giving of the widow. Why? It's not just 10%. Kaya sa panahon natin ngayon, kung problema nila ang 10%, kapatid, ibig sabihin, you don't know what's really mean grace of giving. Grace is giving is you're giving more than enough. Ang pagbibigay mo ngayon is not compulsory. Pag sinabing compulsory, hindi yung ano ba yung compulsion? Hindi yung nagbibigay kang nagkukumpulsyon. Pag sinabing compulsory, hindi ka pilit. Hello? Hindi masama loob kasi kapag pilit ka, baka pakialaman mo pa pati yung binibigay mo. Hallelujah. Eto ngayon, how much do we give? Every man according to as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Sabi nga natin, God loves a cheerful giver. Meaning, in giving your tithes, you have to give cheerfully. If you're in giving your offering, you have to give cheerfully. Wala nang batas ng pagbibigay. Wala nang batas ng pagbibigay ng 10%. Wala nang batas ng pagbibigay ng offering. But you have to cheerfully give it as your gratitude, as your act of worship to God. And it is your showing or demonstrating of your love to God. Mga kapatid, hindi ito lang ang natira Hindi ganyan ang kaisipan ng taong nakatanggap ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Hindi, wala kaming lalong-lalo na kayo magtataasan ng gasolina. Ako, iunahin pa ba namin yan? Nagtataasan na lahat, nagtataasan ng ganito. Asin nga, mataas na rin. Kakwentuhan ko po yung isang negosyante kahapon. Sabi niya, Pastor, grabe, pati asin ngayon nagtaas. Wala kang mabilhan ng asin kasi doon po sa pabrika nila. Halimbawa, kailangan mo ng 100 million kilos na asin. Pag nagtaas po yun ng 2 piso, 200 million kaagad yun. So 2 piso. Pag nagtaas ng 2 piso, 2 piso lang ang liit pero milyon ang pinag-uusapan, 200 million kaagad, nagtataasan na kaagad. Now, kung magtataasan ng lahat, dito natin ngayon makikita sino ang patuloy na sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Dito po natin makita that giving is worship with all our hearts, mga kapatid. You understand me? At yan po yung isang napakalalim na pagsamba at pagkilala sa Diyos. And every Christians listening to us, and even we in this building, mga kapatid, buksan ninyo ang inyong puso't kaisipan sa katotohanan. Every man of God and women of God in the Bible na nag-acknowledge sa Diyos, kumikilala sa Diyos, they worship Him with their produce. Kaya sabi po ng Bible in Proverbs, worship God, honor God with all your produce. We must learn this. Tayo po'y Kristiyano na kumikilala sa Diyos. So a cheerful giving is giving happily more than tithes. 10 is minimum.
The new covenant is greater than the old covenant. Eh kung yung covenant meron pong batas, minimum po yun. Asa dito po, tingnan niyo yung mga pagbibigay ng mga alagad in Acts 4:33. Di ba? Hindi nila inaaring kanila yung mga bagay. Many as were possessors of land or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. Ganitong bigayan nila. Hindi po ito problema ang tithing sa kanila. Bigayan lahat to. Yun sa kanila. Na hindi ko sinasabing ganyan ang gawin nyo. Maliban lang kung talagang kinoconvict kayo ng Panginoon. Pero what I want you to understand here is lahat ng increase natin, lahat ng dumadaring natin, we must learn to acknowledge God is the source. God is our victory. God is my life. God is the owner of everything. Therefore, I worship Him with things that I have. This is Christianity. Beloved ones, sabi ito sa 2 Corinthians 8:1, we must tell you about the grace God poured out upon the churches in Macedonia. For even during a season of severe difficulty, tremendous suffering, and extreme poverty, their superabundant joy overflowed into act of extravagant generosity. Tingnan nyo they suffered so much. Parang yung digmaan ngayon dyan sa Middle East. And yet, sila na mga Kristiyano doon, hindi po sila tumigil sa pagkilala sa Diyos. Much more than the 10%. They gave it. At alam niyo ba kung ano po yung ginagawa nilang pagbibigay dito? Mission giving to. Meron silang nabalitaan ng mga kapatid nila doon nangangailangan. Giving yun para sa mission. Pero dito mga kapatid, we are giving it here to the Lord. When you give it here, you're not giving to the pastor, you're giving it to the Lord. Sabihin ko po sa inyo, sa ministeryo pong ito, yung pong ibinibigay yung tithes and offering po diyan, hindi po yan mapupunta sa akin. Kagalakan ko na masuplayan ng pangangailangan natin. Kagalakan ko na makabayad tayo ng renta. Kagalakan ko na makabayad tayo ng kuryente, lahat ng kailangan natin. At kagalakan ko na magkaroon tayo ng bahagi ng pagmimisyon, ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. The Lord will provide our needs. Let us worship God with all our hearts. Hallelujah. Pwede bang tayong lahat tumayo? Habang tayo po ay sumasamba sa Panginoon ngayon, shall we make a vow like Jacob? Lord, I want to worship you with all my produce. I want to set aside a portion of all my increase, and I will worship you. At habang inaawitan po natin, tayo po ay magbibigay with all our heart. Come on, tayo po pupunta na sa giving. So in our giving, meron po tayo dito tithes and offering. And out of the overflow of your heart, pwede kayong magbigay sa preacher or sa mission. Meron tayong mission box as a way of our heart to the mission. Alam niyo ba, we are bringing the message of the Lord sa iba't ibang mga lugar. At dyan po mapupunta ang mga expenses po natin. Because the tithes and offering is only for our church. Sa pangangailangan natin, mga kapatid, paniwalaan nyo ito, lalong-lalo na kayo na nangangailangan. Kapag lagi kayong kapos, lagi na lang kapos sa pangangailangan, acknowledge God. This is not the time that we have to acknowledge God. He is my source. He is my supply. He is my everything. He is my wealth. And learn to worship Him. Start to worship Him in what you have right now. I tell you, God is a faithful God. Oh, glory. Hallelujah. Open our hearts, Lord. Open our mind, Lord. This is the way we worship you. Katulad ng ginawa ni Abraham at ni Jacob. They worship you, Lord. And with all of our hearts, we acknowledge you by giving a tenth of everything. Pero dito po sa bagong tipan, it is more than 10%. It is more than 10%. Kahit kailan. Oria Rama Kondorondo Sekere Yerebe.
kahit